So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle na re-reviewin natin dito sa bracket A. So meron na tayong na-review na natin yung Batas Dopey, Rudik Nikki, sino ba yung pangatlo? Rapido Spade. Tas ngayon Hisoka versus Silent Effect. So to be honest guys, first time ko sila mapapanood. Itong si Hisoka at Silent Effect. First time ko sila mapapanood at first time ko rin silang makikitang bumatel. Hindi ko alam, hindi ako familiar sa mga styles nila. So okay, sa mga nakakakilala sa kanila, syempre familiar kayo. Ako, hindi kasi first time ko to. So, yun, huwag natin patagalin. Wala rin naman ako masasabi sa mga styles na hawak nila kasi nga hindi ko pa sila napapanood. So, yun, tignan natin. Hisoka versus Silent Effect. Ngayon ko lang sila mapapanood. Ngayon ko lang sila makikilala. So, let's go. Laban! Judges, pakinggan natin! Crowd, pakinggan natin! Game, Silent Effect. Yo, check! Kumusta mga kagaynon? Alam kong nagagala kayo ngayon. Ang laban na to'y gagawin kong history ng taon. Dahil ililibing ko sa mata ng oro mata, itong kalaban ko ngayon. Yo, Enigma, ito ba yung bagoong salang? Hisoka ang pangalan. Sa ligang to, ikaw ang may pinakamabahong pangalan. Wala kang laban kahit lumaban. Walang mali sa paglaban pero may mali ka, kaya ako lumaban. At ang pagkalaban mo sa akin ay di mo pinag-isipang hakbang. Para ang reporter na dumaan siya sa rip agwak na may ampatuan na nakaabang. At bakit ka ba mayabang? Paraan mo ba to sa pakikipaglaban? O paraan mo para madagdagan na naman ang iyong yabang? Kaya magsisi ka na ngayon pa lang. Dahil ngayong gabi, ako'y magiging brutal na makasalanan. Dahil paiinumin ko to na kanyang sariling ihe na may halong UTI, papaluin ko ng maso sa ulo to para sumuka ng sumuka in 100 times. At this is the time para linya at meaning ng pangalan mo'y tuluyan ng mabuwag. This align. Kasi lahat ng mga linya mo sa laban mo, tagilid, sideline. At alam kong titirahin mo yung grupo kong lifelines. Pero bago mangyari yon, isang maling hakbang mo lang. Pasasabugin kita sa oro mata. Landmine. Okay, sabi na nga. Kaya sa buhay ng linya ng pangalan mo, ako ang pumatay. Deadline. Okay. At mga linya ko ang pupugot sa ulo mo. Headline. Ano, Hisoka? Iing-ihi ka na ba at sukang-suka? Pangalan mo palang malangsa na? Ang daming pwedeng ipangalan, bakit ihi at suka pa? Kaya ba nung pumunta ka na sa gitna, nagamoy banyo na? At pinagkalat mo pang marami ka nang narating. Oo, marami ka nang narating, mapalokal o nasyonal. Marami ka nang narating na Poso Negro. Dahil ang tawag kay Hisoka sa kanilang lugar, the walking Anidoro. At taas noo ka pa kung umasta. Yung gangsa nyo, ganito pa. Pakiharap nga yung camera. AG. Ano yan? Anidoro gangsta? At hindi rin siya sumali sa liga para magpatawa. Gunggong! Di ba si Hisoka, payaso siya? At matanong nga kita ng prangkahan. May seryoso bang payaso? Kaya baliwala ang mga card tricks magic mo laban sa mga black tricks magic ko. Tawagin mo kong Chris Angel. Dagdagan mo man ng triple ang timbang ng mga bara mo. Bubuhatin lang kita isang kamay. Kurt Angle. At tawagin niyo na rin ako Liu Kang. Then I will finish him in a brutality at fatality. Hindi na ito makaka-recover. Dahil pagkatapos nito, magpakalasing ka na para bukas sulit ang iyong hangover. Dahil tutulukan ko ang laban na to sa round 1 pa lang sa salitang hangover. Game over.
At ang ranggo ko sa ligang to, kadete, habang binabaybay ang utak ko ang 7 kontinente, habang ikaw, ahente na salamin na walang grado ang lente. Leche! Time! Time, unang banat kay Hisoka, pakinggan natin, Suboy Tournament. Okay, so yung mga lines na nagustuhan ko doon is yung, hindi ko naman siya totally nagustuhan, pero naging kapansin-pansin lang yung line ni Silent Effect dun sa Chris Angel. So sa mga hindi nakakilala kay Chris Angel, isa yung magicero sa ibang bansa. So dati pinapanood ko yung mga magic tricks niya. Kakaiba yun, kakaiba mag magic yun si Chris Angel. Tapos yung Hisoka Payaso, sa mga nanonood naman ng Hunter x Hunter dyan, so kilala nyo si Hisoka. So ayun, pinag-compare niya yung Hisoka Payaso, Magic Tricks, Chris Angel. So napagdugtong-dugtong niya yun. Okay yun. Pero overall performance ni Silent Effect, naging silent talaga. Naging silent talaga yung epekto niya doon sa crowd, no? Kasi kita nyo naman, no, walang masyadong tawag dito, reaction sa crowd. Naging may mga natulugan, naging dead air yung halos buong round 1 ni Silent Effect. So ayun, at I think wala na masyadong explanation sa round 1 ni Silent Effect, kasi kita nyo naman, no, naging silent talaga yung effect niya. So yun, Hisoka tayo. Yo! Check! Ito si Silent Effect, bukas siguradong mahihimlay. Oo, ako ay isang payasong pumapatay. Yo! Silent Effect, isa ka lang insekto na walang kakayahang manakit. Kahit nag-aapoy ang pangalan mo, Firefly, hindi ito okay. magiging good year mo kapag nabutas. Wait lang may napansin lang ako sa stance, sa pormahan ni Hisoka. May pagka J skills, di ba? May pagka J skills. So, tingnan natin kung pati yung delivery, pati yung performance is may pagka J skills, pero sa pormahan may pagka J skills siya. Kung paano siya ayun, mga gestures yun, J skills. Nakikita ko sa kanya si J skills. Pasan ko na ang may toyo mong ulo, kahit na gaano pa kabigat ang mga pasan mo. Flat tire, ikaw yung hinlalaki, astang halimaw ngayong gabi, pero pangulangot ka lang ng mga tambay. Hintuturo ko ang magpapatahimik sa walang kwenta mong gimmick habang buhay. Bangkay, isang malaking patunay na kaya ko rin sumabay sa kung anumang patok habang nasa gilid ka lang. Pero mas pinili kumawili at mamulat sa ganitong klase na pakikidigma ng tutok habang nakikisilip ka lang. May utang na loob man ako kay Blackleaf, pero hindi ako magpapakaampaw sa pabidang to. Dahil isa ako sa magiging dahilan para lang maiangat ang pangalan ng dibisyon ng Mindanao sa ligang to. Dahil para sa akin, ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi nababayaran sa pagpapatalo sa kuting niya, kundi ang pagpapakita ng kakayahan at sa lahat mapatunayan na talagang deserving ka. Try out pala ng batch to Flip Top Mindanao, pero bawat sapak ng aming husay at lakas ay naipakita. Samantalang yung unang panalo mo kay Ferdy sa sobrang mong wak, halos ayaw nang ipalabas ni Enigma. Yo! Bakit nakayanin ba nito? Pagdating sa bars, si Ran at Stifler, pagiging palaban ni Krega at bilis ni Dave Ill, multis ni Fukuda at punto ni JB. Tutong lang ang kaya mong ipakain kay Aklas, walang-wala yan sa special goto with egg ni Nikki. Yo! Hindi naman kata masyadong minamaliit, pero kanilang akala, wak ka na rin. Ikalawa ka na rin na mapapatahimik ko, so dapat magpakalawa ka na rin. Kasi naglalim-laliman ka na, di ba? E di sana nagpakalawa ka na rin. Magtapos man to sa university at magalak si Blackleaf, kakatambay mo ng San, Dawa, hindi ibig sabihin nun bars mo, pagkalawa ka na rin. At sigurado ka ba nakikinig ang mga aliens sa iyong mga kalawakan rap? Sponsors mo, Kalawakan shirt na galing sa Kalawakan shop. Membro ka ng Kalawakan crew, so marami kayong Kalawakan truck. Kung si Dopey ang Kalawakan goat, ikaw ano ka? Kalawakan duck? Kasi kung walang naidura si Blackleaf, paniguradong wala tong mahihita. May pangil daw siya sa utak. Kaya pala sa pagsusulat ang utak mo ay hindi mo mapiga. Unang panalo mo sa flip top, kapwa bano mo lang ang nakatapat. Unang panalo ko sa flip top,
Sa veteranong Makatang taga Mindanao, kaagad ako nakatapat. Pangalawang battle mo sa flip-top, walang kahirap-hirap na pinatay ka. Samantalang pangalawang battle ko pala sa flip-top ay isa buhay na. Kaya makapag-zero sa akin ito ay kasinlabo ng pagseryoso ni Sinyo. Kahit naman nalangin ka pasupot, mapapatahimik lang ako nito kung gagampanan mo lang talaga ang pagiging tahimik na epekto. Tahimik na utot. Ang matalo ako nito ay kalokohan na parang pinaluhod mo lang kay Dopoy si Batas. Mainlove si Rudy kay Nikki, si Malupit ay biglang sumeksi at mag-champion ulit si Aklas! Time! Time! Paano ang banat? Silent effects! Pakinggan natin o! Okay, parehas silang may hindi ganun ka-effective na mga lines. Parehas silang may mga dead air moments. Pero sa delivery, sa performance overall, hindi ko na patatagalin to, mas maganda yung performance or yung content, yung pinaka-content ni Hisoka compare kay Silent Effect. Kasi yung kay Silent Effect, yun sabi ko nga sa inyo, sobrang daming dead air noon, sobrang daming ineffective na lines, 'di ba? So mga indirect na punches pa. And kung kay Hisoka, same lang din naman, may mga ineffective lines, may mga dead air, hindi rin ganun ka lakas na mga suntok, pero mas napakita ni Hisoka yung iba't ibang elemento ng battle rap. So may mga bars, may mga jokes siya dito, and mas mas malaman din yung content niya compare kay Silent Effect. So I think ayun lang talaga yung pinaka naging story ng both round 1. Hindi masyadong both side, hindi ganoon ka-effective, pero kung titignan mo, kung ipa-power scale mo talaga yon, mas lamang si Hisoka doon ng sobrang gahibla. Yun. Siguro sa overall content or writtens na lang, mas maganda yung kay Hisoka. Tapos yung delivery, mas naging pulido yung kay Hisoka kasi tuloy-tuloy. Kay Silent Effect kasi may mga poses. So, mas nagiging halata yung pagkukulang niya sa mga linyang malulupit eh. So, yun. Si Hisoka kasi may mga references siya. 'Di ba? So, kita niyo yun. So, yun yung pinakaiba. Pero, Hisoka yung round 1, bigyan natin ng 7-6 to. Oo, hindi nag-choke si Silent Effect doon, pero buong round kasi ineffective siya. Si Hisoka naman, bigyan ko lang ng 7 to kasi para sa akin below average pa rin yung performance niya dito. Pero sa kanya yun. Kay Hisoka yung round 1. Okay? Round 2. Go, pakinggan natin! Yo. Oo, talo nga ako nung unilaban ko kay Aklas. Isinali lang ako ni Enigma dito dahil gusto niya ng rematch. Pero hindi na mangyayari yon kasi talo na siya ni Elvis. Na ikaw, Hisoka, sa laban na to, RIP ka na. Rest in peace. Dahil walang tama sa maling akala. Magiging tama lang ang mali kasi bobo mo ang umunawa. At hindi ako mamamatay tao. Mamamatay ako ng maling paniniwala. Ha? Hindi ako mamamatay tao. Mamamatay ako ng maling paniniwala. At ang utang na loob mo kay Black Lipet Enigma, hindi nila pinapasok. Iniwan nila sa labas. Kaya buksan mo yung mata mo dahil hindi ka blind rhyme. Aminin mo man o hindi, miss mo na ang ganitong hand sign. At yung grupo mong General Luna, gagawin kong General Itim na Lona. Habang pinaglalabayan ng iyong lolo at lola na namatay hindi dahil sa sakit, kundi namatay dahil na overdose sa paggamit ng medisinang tinatawag nating Viagra. At ang kanta mo sa Republican mong grupo, isa lang. Rape Me by Nirvana, Tagalog version. Mang-rape ka sa public tapos babalikan. Republican, yun ang kanya mission. At isang buwan ka rin umiyak sa pagkamatay ni Tado. Dahil nawala na rin ang isa sa mga pangarap mong maging connect kay Tado. Konektado. Gago. Okay. At wag kang assuming na crazy family ka talaga, Hisoka. Dahil ang sabi ni Crazy Mix at Basilio sa akin, sa pangalan mo pa lang matagal ka na nilang isinuka. Dahil sa laban na to, ako ang tunay na baliw kung mag-isip. At si Hisoka ang tunay na baliw, wala kung mag-isip. At sa edad kong to, ako'y literal na magulang.
Hindi ako nagkulang, dinidisiplina ko lang itong bata. Dahil pinaglalaruan ko lang ang takbo ng iyong isip, bata. At yung mukha mo, Hisoka, ang dami anuman ginagawa. Ikaw ang tunay na utak ng rice smuggling sa bansa, klaro sa iyong mukha. Yo. At ikaw rin ang dahilan kung bakit lahat ng mga motorista sa Pilipinas ay laging bad trip ang ending. Kasi tingnan mo yung mukha mo, parang daan, ang daming rerouting. Okay. Yo, pati mo subukang ipasyap, lagyan mo ng antena sa taas na lahat ng mga naliligaw na hip-hop, mukha ni Hisoka ang gawin yung Google Map. Gago. Yo, basta mag-download lang kayo ng application ng kanyang mukha, libre lang, walang bayad. Kaya huwag mong ituring ang laban na to gaya ng laban mo kay Rudick last time. Dahil hindi mo matatakasan mga bangungot ng mga linya ko hanggang lifetime. Kaya kagayan, mag-ingay! Mag-ingay! Dahil naay panuway! So I think it's a comedy line yung mga sinasabi ni Hisoka na di ko alam kung Bisaya ba yun or what, pero mas umangat yung ni Silent Effect pala. So para sa akin, although hindi ko naintindihan yung mga ibang lines kasi I don't think if that is Bisaya lines or what, pero sa pagkaka-take ko doon parang it's a comedy, no? Comedy line na parang kinengkoy lang niya si Hisoka nung sa round 2. So obviously yung round 2 ni Silent Effect is a massive comeback. Kasi yung round 1, sabi ko nga sa inyo, sobrang nagampanan ni Silent Effect yung pangalan niya sa round 1. Na sobrang tahimik lang ng epekto ng buong round 1 niya sa crowd. Diba? Ganon. Pagdating sa round 2, kaya ako nasabi na isa massive comeback kasi andun na yung mga jokes niya, kumokonekta na. Tapos yung tipong nanonood ako, nakikinig ako, tapos hindi ko ina-expect na ganun yung palo ng punchline, yung konektastado. Tawa ako doon. Tapos simula noon, nagtuloy-tuloy na yung mga jokes ni Silent Effect. So para sa akin, ang ganda nung comeback ni Silent Effect, nakabawi siya from sobrang silent ng effect dun sa round 1, di ba? So round 2, nakabawi. So sa tingin ko yung round 1 ni Silent Effect is a little bit, alam mo yun, parang mas malakas pa yung round 2 ni Silent Effect compared sa round 1 ni Hisoka, pero konti lang. Pero tignan natin muna yung round 2 ni Hisoka kung paano niya babawiin yon. Pero para sa akin yung round 2 ni Hisoka ni Silent Effect is a massive comeback. So ayun, round 2 ni Hisoka, pakinggan natin kung makakabawi rin siya dito. Kailangan niyang tapatan yung performance ni Silent Effect sa round 2 kasi kung hindi niya kayang tapatan yon, mapupunta yun kay Silent Effect. Yo! Dami mong chismis na nakahalap tungkol sa akin. Pero ako, hindi ko na kailangan pang makisabay sa chismis. Dahil kahit sa sarili kong hakbang ay kayang-kaya kong talunin to. Nauna ka man sa akin ng 2 taon sa ligang to, pero tinitiyak ko sa'yo na ako ang hahabulin mo. Dahil kaya tayo nandito para maipakita ang talino at husay. Hindi para mag-alagangster na payaso sa gitna ng entablado sa harap ng mga tao habang buhay. Kaya nga marami mga MCs na nagda-downgrade ng lyrics para lang ma-please ang buong daigdig. Kasi ang realidad, mas marami pang nagmamagaling na manonood kaysa sa mga totoong nakikinig. Pero aanhin ko ang papurit hiyawan ng mga tao. Kung nagsusulat lang ako para lang pagtawanan. Kung sa bawat ginagawa ko, maging ang mga hurado, pati na rin kalabang ko, nagagawa akong kabiliban. Kasi alam mo na magkaiba ang lumalaban sa nagmamatapang. Magkaiba ang nananampal ng katotohanan sa nagmamayabang. Magkaiba ang nanggigising sa nang-iinsulto. At lalong-lalo magkaiba ang nagmamagaling sa merong pinupunto. Kuha mo ba? Yo, magaling sa pinupunto. At kung pag-uusapan natin ang salitang respeto, matanong lang kita, meron ka ba nun? Sa huling battle mo kay Aklas, nandidistract ka na rin, so madiskarte ka na nun.
Kahit tuhod mo'y nangatog, pero todo react pa rin ang mga nasa likod mong tagasunod. Pero ang katotohanan talaga, kaya nandun lahat sila para lang si Aklas ang mapanood. Kaya dapat kay Aklas magpasalamat ka. At nasaksiyan ng 255,000 plus na katao kung gaano ka kabobo. Sa sarili mo lugar, binastos ka, pinauwi, binasura at minuramura ka ng todo. Eh paano? Lagi naka-silent mode ang cellphone niya at anak-anakan niya tato ni silencer. Sound trip niya lagi, Sound of Silence, paborito niya pelikula, Silent Hill. Oo, alam kong karamihan sa mga taong tahimik ay nasa loob ang kulo. Pero papaano mo may lalabas ang inaalab ng iyong puso sa harap ng mga hurado kung puro ka na lang pagtuturo? Oo, ako. Alam ko maraming tahimik ang lumalaban, pero alam mo, pagdating sa balagtasan, walang tahimik na makakasabay. Pero alam mo, bilib rin naman ako sa tapang ninyo, bay. Dahil kayo lang mga taong tahimik ang may lakas ng loob na magpakamatay. Kaya sa mga nagmamabigat kong mga haters, ipagdasal nyo lang na tong kalabang ko ay hindi palpak. Dahil pag napasilent ko na tong tuta nyo, automatic ang effect. Kasama rin kayong babagsak. Time, paano ba silent effect? Ayun lang. So, sabi ko sa inyo, kung hindi matatapatan ni Hisoka yung performance ni Silent Effect, so, mapupunta kay Silent Effect yun. At ayun ngayon nangyari. Round 1 and 2 ni Hisoka para sa akin magkaparehas ng approach. Kung ano man yung performance ni Hisoka dun sa round 1, ganun lang din yung pinakitang performance sa round 2. So it's consistent, no? Kung ano yung 1 niya, yun yung 2, hindi tumaas yung intensity ng rounds or yung retens ni Hisoka from round 1 to 2. So kulang pa rin para sa akin yun. Unlike kay Silent Effect na sabi ko nga sa inyo, it's a massive comeback kasi nagampanan ni Silent Effect. Hindi ko alam kung ang style talaga ni Silent Effect is a comedy. I'm not sure kasi nga sabi ko nga sa inyo, first time ko siya mapanood. Pero kung comedy man yung naging yung style ni Silent Effect, para sa akin nagampanan niya yun dito sa round 2 at masasabi ko na nakuha niya talaga yung round 2 totally kasi mas naging epektibo yung mga linya niya dito compare kay Hisoka sa round 2. So consistent Hisoka 1 and 2, 7 points, 14 points. Kay Hisoka naman, bigyan natin ng 8 puntos yon. Round 2 sa kanya yon. Sorry. Nagkakabaliktad tayo sa pangalan. Sorry. Round 1, Hisoka 7-6. Round 2, Silent Effect 8-7. So, 14 all. I think that's 14 all. Consistent na Hisoka 7-7. Silent Effect naman from 6 points to 8. So, sa scoring pa lang, alam na natin na sobrang nag-level up yung round 2 ni Silent Effect. So, yun. Ulitin ko lang, round 1, Hisoka. Round 2, Silent Effect. Tie sa round 1 and 2. Sa scoring din, isa tie. So, 14 points all. May round 3 tayo para makita kung sino talaga yung pinaka lumamang dito. So, let's see. Oy, bulok ka ba? Anong magpakamatay? Buhay na buhay ako Yo, round 1, amoy na nila ang baho ng pagkatao mo. Round 2, malamang iniwan ka na ng lahat ng katropa mo, pati anino ng kaluluwa mo. Round 3, dito ini-examine ang laman na may buhay. Kaya tanggapin mo na ang kapalaran mo sa labang to, buwis buhay. Ito ang propesyon ng grupo kong Lifelines. Ang mga linya namin buhay. Pagkatapos namin buhayin, aming pinapatay. Kaya nga tinawag tong isa buhay dahil isa ang buhay, isa ang mukhang patay. Kaya hihiwain ko yung utak mo, hihimayin ko yung laman loob mo, gagawin kong bling-bling. Ibebenta ko sa mga wak ng by 1 take 3. Tapos gagawin kong balbakwa yung balat. Susunugin ko yung pagbumukha mo, ipaderma mo mukha mo, kiss-kiss mo sa spalto. In department. Kakarambola ang mga buto mo. Tatayin ko mata, ilong, bunganga at tenga mo. Surgical department. Yung anig ba? Akala ko ba kompleto na lahat ng division sa liga? May kulang pa palang isa. Alam nyo ba ano yon? Mapapel division. Si Hisoka ang presidente based on majority decision. Under the supervision of Flip-Top President Alaric Yuson. Hisoka, anong papel ka ba? Papel de liha o papel de hapon? Kaya pag nanalo ako dito, babalatuhan kita ng ataol, hugis, oktagon.
At patsaga mo rin binuo ang KBP. Kapisanan ng mga bobong payaso. Ha? Kapisanan ng mga bobong payaso. Kasi sabi niya, lahat daw ng bato sa Iraq inimbensyon. Bato ka kasi ng bato. Tingnan mo yung mukha mo. Made in Iraq formation. Si Silent Effect para siyang si Max Ford mag-spit, no? So, kanina ko pa napapansin, round 1 pa lang napapansin ko na may pagka Max Ford siya. Si Hisoka naman may pagka J-Skill. So, yun yung nakikita ko. Yo, at ito pa. Pagkain na daw ang tawag pag nakabasa kayo ng gram. Bulok! Hindi pagkain ng Instagram! Kaya hindi makatarungan ang tawagin kang Makata. Hindi makatao ang tawagin kang Makata. Ako ang tunay na Makata. Ghost, utak, mga linya, alamat, pambihira, Francisco Magalona. Suspicious conflict like my moving object and I slash you with a mandolin microscope data. Kaya literal, ang pangalan ko'y mas mainit pa sa pangalan ni Rudy Hatfield. Gawing kanan ka na lang kung di mo alam ang left field. Nice yun, nice yun. Dito sa Oromata, 420 feet under. Dahil nasa akin ngayon ang kapangyarihan para sunugin, turugin ang katulad mong spider. Wala akong G sa pangalan dahil di ako gangster. Pero kabisado ko ang takbo ng laro, kaya tawagin mo kong Game Master. Cagayan, mag-ingay! Kaysa Oromata na ay buta! Ay, bulong pa natin sila. Oromata. Okay, so maganda yung round 3 ni Silent Effect, ha. Naging consistent siya from round 2 coming to round 3. So sabi ko nga sa inyo, it's a deciding round, it's deciding factor yung round 3. Tabla yung round 1 natin, both MC got rounds, no? Round 1 Hisoka, round 2 Silent Effect. Sa score sheet din natin all 14. So crucial and critical yung round 3. Pakinggan natin yung round 3 ni Hisoka, then saka natin pagbanggain yon. Pero yung round 3 ni Silent Effect para sa akin katulad ng round 2 niya. So naging epektibo na naman yung mga jokes ni Silent Effect dito. Maganda yung performance niya. Wag lang maulit ni Hisoka yung performance niya sa round 2 kasi matatalo siya dito. Yun lang. Sa buhay din. Again. Go, pakinggan natin. Uling banat. Yo! Ako'y natatawa. Dahil sa sobrang bobo nito, halatang halata na yung mga tao hindi na kontento. Sabi mo, inimbensyon, baka naman inimbento. Bobo mo. Yo! Kung hindi ako nagkakamali, ako na lang yata ang MC ng Mindanao na hindi pa nakapagmura. Simula ng laban ko kay G-Spot o ng laban ko kay Rudik sa flip top at maging sa tryout na Minikrega. Kasi para sa akin, ang pagmamahal sa kultura ay maibabase sa makatotohanan ng paglikha ng mga letrang di kalidad at hindi sa angas ng pagmumura na susukat ang taglay mong abilidad. Pero bago ako makapagmura, maging alisto ka pre. Isa kang walang kwentang inabot ng aking sapak, yumuko ka kasi. Sa aking kababangga, gugulong ka lang pababa. Kaya boy, sit ka na lang muna. Malamang di mo na gets. Gusto mo bang ulitin ko pa? Ang sabi ko, bago ako makapagmura, maging alisto ka pre. Isa kang walang kwentang ina, bot ng aking sapak, muko ka kasi. Sa aking kababang, gago, gulong ka lang pababa. Kaya boy, sit ka na lang muna. Sa sobrang katangahan mo, ikaw lang ang hindi nakakaalam na ikaw na ay aking minumura. Oh! Pero syempre, basta't may mura, maraming kagaya nito na mga wak ang nawiwili. Isang lintang to sa dahilan kung bakit mismong mga nasa taas sa mga bisdak nandidiri. Alam mo ba, para kang durian, kasi kahit na magmura ka pa na magmura, hindi lahat ng dabawenyo ay kaya kang maipagmalaki, men. Sa kanilang lahat ay yaking titayakin. Kayang-kaya kitang pitasin kahit na hindi na kita biyakin, amoy tae ka pa rin! Oo, Bisaya rin ako. At alam natin na sa pagtatagalog, maraming Bisaya ang hirap. Kaya nga may salitang practice, di ba? Kasi alam ko na ang mga bagay, walang bagay na hindi nakukuha sa isang iglap. Pero syempre, Bisaya rin ako. At alam kong sa pagtatagalog maraming Bisaya ang hirap. Kaya nga may salitang practice kasi hindi lahat ng bagay nakakamit kaagad natin sa isang iglap. Sabi mo pa kay Aklas, ang baho ng baba mo.
Uli, kaundokot! Bobo mo! Naamoy mo ba yung baba ni Aklas? Kaya nagkaroon ka ng lakas na manigaw at manindak. Kitang-kita sa video ang sama ng tingin sa'yo ni Shay, buti hindi kanya sinapak! Yo! Pero syempre, well, ganun lang talaga. Hindi kita masisisi kung hanggang dyan lang talaga ang kaalaman mo. Dibisyon natin nakakatawa para sa mga mata nila dahil sa kababawan mo. Karamihan sa inyo mga nauna, puro lait at mura lang ang natanggap ng Davao. Pero huwag kang mag-alala tol, dahil isa ako sa magpapataas ng dignidad ng mga Bisayang katulad mo na ang Mindanao ay di kayang ipagtanggol. Dahil kahit panoorin mo pa sa YouTube, walang-wala ka sa mga bata ko. Mapabattle man o kanta. Supreme Blood, General Luna, Technical Angas, kay Mamba at Jenny Idol palang laglag ka na. Nakakatawang membro ka ng Wada Players pero sa gabing ito pinaglalaroan lang kita. Karne sa akin ng taga-norte na to. Saktong-sakto pagbalik mo ng Davao mula CDO, karne norte ka na. At kahit magpakatikas ako na ang pipilas pati sa mga pumapapel na tumutulong sa'yo. Mas mabuti pang umiwas kayo ay magsilikas habang sumusulong ako. At sa mga tagasunod mo, huwag ka masyadong kampante na sa pagbagsak mo sa gabing ito ay sasamahan ka rin. Dahil ultimo anino mo, nakasama mo na mula pagkasilang pagdating mo sa kadiliman na iiwanan ka rin. Wow! Dahil dala ko ang tapang ng legislados, punto per punto ng maestro na walang halong kulit. Dedikasyon ni Blackleaf at talino na may kasamang lalim ni Zero at real talk ni Malupit. Time! Time! Flip top again para sa laban na yun! Flip top oro. Okay. Round 2. Ito, unahin ko muna. Round 2 entry ni Hisoka. Meron tayong nakitang mga chokes doon. So, bawas na agad sa overall performance yun. Then, yun. Round 3, may choke din. Para sa akin, kung naging malakas man yung performance ni Hisoka sa round 3, pwede niya matakpan yung pwede niya matakpan yung choke na yun eh. Kumbaga kung nakapag-set ng standard si Hisoka ng mataas tapos nag-choke siya, possible na mag-fall yon sa mataas pa rin kasi effective naman yung mga binitawan niya. So far parang ganon. Kaso nga lang hindi naging ganun ka-epektibo rin yung round 3 ni Hisoka. Plus, nag-choke pa siya sa round 3. Then, hindi lang naman yung round 3 yung may choke siya. Pati sa round 2 meron. So, basically, boboto ko si Silent Effect sa round 3. So, yun yung hatol ko. Crucial, sabi ko nga sa inyo, crucial, sobrang critical ng round 3 sa lahat ng battle rap. Kasi yun yung pinaka tumatatak na round sa mga tao. And ayun, tulad niyan, malinis yung performance ni Hisoka from round 1 to 2. Yes, credits, pero yung round 3 is totally nag-decline para sa akin, no? So I don't know kung sino yung panalo dito, pero I'll go with Silent Effect sa score na hindi ko alam kung i-8-6 ko to or i-8-7, pero nag-choke si Silent Effect, pero si Hisoka. So nagustuhan ko yung performance ni Hisoka, ni Silent. Sorry, nagkakabaliktad. Sabi ko sa inyo, hindi ko pa sila totally kilala. So mas nagustuhan ko yung performance ni Silent Effect, so I will give him at 8 points. So score is 6-8-8. 22, that's 22 I think. 22 points for Silent Effect. Kay Hisoka naman, meron siyang 7, then 7-7 consistent. Tapos nag-decline talaga yung round 3 dahil may mga choke. Pero nagdadalawang isip ako kung ano yung i-score ko dito, kung 6 ba or 7. Kasi yung round 2 niya, binigyan ko ng 7. Ano lang kasi yun eh, parang may choke siya doon pero nabawi niya agad. Dito kasi sa round 3 may choke siya na medyo matagal compared dun sa choke niya sa round 2. So bigyan ko ng 6 points si Hisoka dito. So yun, 7, 6, that's 20. So 22 to 20. Round 1 Hisoka, round 2 Silent Effect, round 3 Silent Effect. So ako sa preference ko,
si Silent Effect yung boto. Kay Silent Effect yung boto ko. So, yun. So, I think, dikit yung battle na to. Pero, I'll go with Silent Effect. Mata, grabe yung laban na yun. Mindanao para sa event. Para kay Hisuk. Para sa Isa Buhay 2, ang laban na to, ang boto 5-0. Uy, tangin na 5-0. Okay. Para kay Hisoka. Yo, maraming salamat sa mga bumoto sa akin. Shoutouts nga pala, Impokrita K. Nga pala sa Yung first, ayan, maraming salamat. ito yung sumatotal ko sa laban. Yung first round, binigay ko talaga actually kay Hisoka. Sa mga reference niya, sa mga tungkol sa kalawakan, about kay Silent Effect. Pero yung second round, binigay ko naman kay Silent Effect. Totally yung paggamit niya ng comedy. Oo. Kung mapansin mo na seryoso, pero yung nilalaman niya talagang comedy. Tapos third round, wala nang iba. Hisoka. Peace. Okay. Well, Hisoka, first 2 rounds Hisoka, tapos round 3 Silent Effect. Yung naging problema para sa akin kay Silent Effect yung conviction, saka yung delivery, parang alangan, so parang nagkaroon siya ng effect sa performance. Pero ayun, so Hisoka. Steve Meiser nga pala from SLTG, We Could Talk Shit Southwest Crew. Shouts nga pala sa We Could Talk Shit sa mga admins at Sir Ned, Cagayan de Oro. Binoto ko nga pala sa all 3 rounds, Hisoka. For all the wordplays and schemes about Hisoka, tapos minumulti niyo yung mga linya niyo. Yung mga wordplays about the scheme about that, yung kinukuha niyo yung mga skill ni Zero about Blackleaf, kinukuha niya talaga. Tapos nagkakastato yung para sila nagkakastato yung last round. So I'll give it all 3 rounds para kay Hisoka. Steve Master, CDO. Mirandi, shouts kay Mirandi. Onin and Uriel, salamat. Zero Hour Download. Binigay ko yung boto kay Hisoka. Gusto ko yung mga jokes ni Silent Effect. Second round. But then, maganda yung mga jokes, clever yung jokes, pero may balik-lap ni Hisoka. Yung mga lines ni Hisoka, pampamulat lahat yun sa mga linya ni Silent Effect. And solid yung naging round 3 ni Hisoka. So, I voted Hisoka. Kuya nga pala, Silent Effect versus Hisoka. Binigay ko yung round 1 kay Hisoka, yung second kay Silent. Then yung third, masyadong jokes na si Silent. Wala nang punchline or round jokes. Binigay ko kay Hisoka, so Hisoka. Oh, okay. So magkaiba ng opinion, pero walang sumita dun sa choke ni Hisoka sa round 3 Walang sumita dun. So ako kasi nasita natin yon na may choke nga, kaya natin binigay kay Silent Effect yung vote. Pero 1 and 2 halos kaparehas natin ng mga boto yung mga judges Pero yung 3 hindi nila nakita yung doon. Yung choke ni Hisoka doon. So yun lang siguro. So yun, tapos na tayo sa tapos na tayo sa round 1 sa bracket A. Punta na tayo sa round 1 sa bracket B. At ang unang battle na re-review natin dito is Notorious versus Prosecutor Billy. So hindi ko rin sila kilala, pero alam ko si Billy is na-review na natin siya against J King ata. I'm not sure. So tignan natin kung anong klaseng battle din yung mangyayari doon. So ayun, ko lang tawag dito, i-summarize ko lang, tapos review natin agad yung bracket B. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.